Hello, and we're back with another episode or the continuation ng Filipino toxic culture. Hello, we're back again. It's your host, it's Ishan. Skibidi Kenny. Skibidi Kenny. Skibidi Kenny. Skibidi Kenny. Oo. Kung may... Ako nga pala si Bagay. Rizlans. Kailangan ma-keep up tayo sa sa Gen Zs, bro. Saan ba yun? Explain. Hindi ako nakaka-keep up, sorry. So, explain. Hindi mo alam yung Skibidi Toilet Riz. Ano yun? Well, sabi lang, skibidi. Ano lang siya eh. Filler word Filler. lang. Okay. Parang kahit anong skibidi sentence mo. Okay. Tapos yung Riz, yun yung ano. Charisma. Okay. Skibidi. Okay. Anyways. So, we're back. Christian. Okay, Christian. Christian. We're back. Di naman nawala ito eh. Toxic pa rin naman tayo. Stay toxic. Toxic moments. Let's go. So, ito. Another toxic Filipino culture. Bahala na si Batman. Familiar kayo dun. Wait lang. So, para pala sa recap na Okay, go. nag-ano kami. We're talking about yung mga Filipino toxic traits. So, if di nyo napanood yung part 1, watch nyo na lang. Doon muna kayo. Toxican. Yes. So, Okay. Ito minor toxicity to. Hindi siya kasing major toxicity nung mga una nating toxic. So, bahala na si Batman. So, some Filipinos live complacently, waiting for problems to solve themselves. So, pero doon natin makikita, no? Sobrang big si Batman sa Pilipinas. siya yung ginamit. Bakit kaya si Batman yung hindi man lang si Superman. Hindi man lang si Captain Barbell. Ganun. So, ito pa pala. May isa pang parang they often expect politicians or government or relatives to rescue them, na parang sila na bahala. Yun yung Batman for them siguro. Gets. Kasi mayaman si Batman. Yes. So, someone powerful, someone na may kaching. May pera talaga. May cash on it. Maasa sila na may magsosolve ng problema nila. Actually, meron ganun talaga yun, no? Pero, so, hindi pala nag-a-apply yung bahala na si Batman sa studies. Kasi. Oo. So, dapat hindi, akala ko dati kahit saan pwede. So, dapat may related to a politician or may responsible children relatives pala anyway. Pero, kayo ba, na ano nyo, umabot kayo sa point dati na sinabi, shit, bahala na si Batman? Siguro sa school lang, mga high school. Yun na, nag-start yung term na yun. Na pero, yung ibig sabihin ko ngayon, kunwari, di ako nag-review. For example, bahala na si Batman. Ganun lang. Parang ganun, Oo. Pero may deeper meaning pala siya na parang... May sinasabuhay talaga nila yung bahala na si Batman mentality. May magre-rescue pala talaga sa kanila na ina-expect sila na tao or personality. Na hindi siya yung tipong bahala na si Batman tas ika-clutch jeans mo. Ganun. Kumbaga, ikaw pa rin gagawa eh. Kasi ako bahala na si Batman. Pero in the end of the day, ako pa rin magsasagot nun eh. Ng exams ko. I think, yung toxic siya, again, justify natin. Toxic siya, kung wala kang clutch jeans. Kung may clutch jeans ka, sige. Parang hinahumble mo lang yung sarili mo. Bahala na si Batman. Pero alam mo na sa jeans mo yung pagiging clutch. So, okay lang. Yeah. Pero grabe naman, kung up until now, umaasa pa rin kayo kay Batman or sa relatives nyo or government yun. I think you should, mag-isip-isip na kayo. Yes. No. 2025 na. Yeah, 2025 Be accountable. Na. Yeah, accountability. Huwag na si Batman yung hanapin nyo. Hanapin si Robin. Padilla. Robin Padilla. Stay toxic. Tapos bugbugin nyo, putang. Nagpa-practice ng yun eh. Combat niya eh. Nakita niya yun yung nasa treadmill siya. Tapos naglalakad. Nag-VR Valorant siya.
Hindi lang nahagip kasi naputol na yung video. Oo. Double jump pa yun, man. Nagbabani up. Nagbabani up. Nagbabani up yun. Tapos iniikot niya yung ano niya. Yung Balisong niya. niya. Tapos tatad. I think, ano naman siya, may experiences ba kayo na kilala kayo or what na gumagamit pa ng ganyan? Bahala si Batman. I think more on yung kung paano lang natin siya gamitin before na parang, shit, bahala na. Ganyan. Pero hindi yung, as in, siniseryoso nila yung pagkabahala na si Batman. Well, so far, I think wala naman. Hopefully, walang ganun. Hopefully, wala tayong kilalang ganun. Or wala akong makilala na ganun. Yeah, exactly. Pero nagka-time na ba na kayo si Batman? Ikay inasahan. Save the day? Kayo yung nag-save the day? Of course. I think. Naman. Oo. Sa mga hindi na kakaalam, may secret persona kasi ko pag madaling araw. Madaling araw. Yan. Ano yung Batmobile mo? Sumasakay ka ng Batmobile. Ano yung logo mo na fina-flash sa langit? Titi. Shit, they need me. Flashlight. Flashlight. May silhouette. Wait lang, malambot pa. There goes our monetization. Tapos yung Batmobile mo, e-bike. E-bike. Pagsapit ng gabi. Pwede yung boses ni Batman. I'm Batman. Hey, Batman. Sinong paborito? Sinong paborito niyong Batman? Biglang ganun. Kasi ako, Christian Bale pa rin. Ay, oo. Christian Bale. Kasi hindi ko maalala may pinanood akong Batman. Talaga? Ito nung Batman. Cartoon. Yung cartoon na. Gusto ko yung Batman na payat na cartoon. Yung color red lang yung logo niya dito. Ano yun? Batman... yung parang full Beyond. black siya. Batman Beyond yun. Hindi na si Bruce Wayne yung bida. Matanda na si Bruce Wayne. Ang asan Sa Cartoon Network pa ito yun Ang asan Try mo panoorin yung Dark Knight trilogy. Trilogy? Yun yung si Christian Bale. Christian Bale. Tapos yung Joker niya dun si Heath Ledger. Heath Ledger. Goated. Parang sinasabihan nilang best na Batman. Pati si Joker na yun, Heath Ledger. Heath Ledger. Goated. Goated yun. Anyways. Back to the topic. Ito. Being unappreciative. So, some people are always finding something lacking or making negative comments about others' effort. So, example, mga birthday celebration, parang ganun. Wala bang lumpia? Yun. Naghahanap pa ng Nang wala din. So, I think embedded na yun sa atin. Kasi, Crab again. With the crab. Nasa spectrum pa rin siya ni Crab. crab mentality. Mr. Krabs. Tsaka hinanap natin yung hindi natin makukuha. Gusto sa atin, di ba, ba't di ka crush ng crush mo? Yan. Oo nga. Kasi sabi nila, mas masarap pa yung ganito. Di na lang maging thankful na pinaghanda kayo. Nag-effort yung naghanda. Diba? Gluto sila para sa inyo. Binigyan mo ng 1 million, sabihin. Wala bang 2 million? Wala ba 2 million? Or nanalo ka sa loto, nagbalato ka sa mga tao, ganyan. Sabihin, nanalo kang loto. Ganito yung pinananunan mo, tapos ito lang bibigay mo sa amin. Parang, ingrata. Bigyan mong chicken joy. Wala bang gravy? Ganyan. Yung chicken joy, sabihin, 1 piece lang. 1 piece lang. May reklamo sa buhay. Ito yung second piece pa. Sinumpa. Pero yun, napansin ko nga rin na up until now, parang ang hirap i-please na ibang tao when it comes to... Kaya minsan yung iba hindi na nag-i-invite no? Parang nagiging na lang. Intimate na lang. Dahil lang din doon. Yung mga makaka-appreciate na lang. Tapos, ano pa ba? Kwento pa ako din. Parang wala naman. Anyways.
Meron ba kayong gusto i-share din? Parang yun, no? I think dun na minsan pumapasok yung 80-20. 80-20? Tama ba yun? Yung parang di mo napapansin na you have 80% of things na meron ka. Tapos you're always looking for The 20%. the missing 20%. But hindi But hindi 60-40. 70-30. Ewan ko. But why is Bakit it the 80-20? magic number 80-20? Oo, baka may 8 lang. Kasi masyado na malaki yung 80%. Masyado na siya malaki. Kumbaga, above, ano na siya eh. But hindi Passing grade, above passing grade na eh, di ba? But di 90-10. Hindi din. Kasi, I don't know. Anyway. Parang hinahanap natin yung 0.1% ng alcohol. No? Actually, kaya hindi rin ako masyado nagbibigay dun sa mga, yung kumakatok sa kotse, naglilimas, ganun. Kasi, feeling ko, pag nagbigay ako, sabihin, hay! Ayan lang. Nakakotse ka eh. Nakakotse ka. 1,000 na ibibigay mo. Tsaka siguro isa na rin yung mga, kunwari Christmas yan, sakto na Christmas. Yung mga, minsan di na nag-prepare for gifts kasi di ka man lang nagiging thankful dun sa na natanggap mo, mga ganun. Kaya minsan, cash na lang binibigay sa'yo. Ganun. So, I think, siguro may mga ganun. Oh, shit. Appreciate nyo naman. Oo. Be grateful. Kahit gano'ng kaliit yung titi. bagay. Joke lang. Yung titi ni Bar. kahit gano'ng mura yung binigay sa'yo. Yeah. Kahit murahin ka pa. Pinag-isipan pa rin nila yun. Nag-effort sila. It's sabi nga nila, it's the It's the canto. It's the thought. It's the thought that counts. It's the thought that counts. that counts. Hindi na pala toxic episode. Bastos. Abangan nyo yung next episode namin. Nakaka-cancel na kami. So, ito. Next. Respect based on job. Respect is often based on one's job, whether it's high-profile executive role or a janitorial position. So, parang, ano ba? Parang hierarchy ba? Ang tawag term. So, ayan. So, actually, minsan kahit di rin sa job no? Pero kunwari alam nila yung social status mo. Na ganito to. Iba yung pakito mo nila. Yung although, medyo annoying yung ganun talaga. Pero like may napapansin ako sa iba na, kasi for example sa work, may mga ganun na parang, nari kayo, casual lang kayo mag-usap. Tapos yung boss pagkausap, parang sobrang nila respectful ba? Oo, parang ganun. Parang, pero yung boss naman, casual lang din may pag-usap. Ganun. Bakit ganun? Palibasa kasi boss, ganyan. Pero sana siguro mga Filipinos na kapag may status yung kausap nila, ganun, mas sila, mas magalang ba? Parang tingin mo kung paano i-treat ng mga Filipinos sa mga foreigners kapag andito, na parang sobrang hospitable. Sila. Lalo na yung mga, hindi ko na i-sure ko, lalo na yung mga puti, pare. Bukod sa, kasi may ano pa sila, classification pa sila sa mga foreigners. Yung mga ibang foreigner dyan, Oo nga. Singkit. Di nila masyadong inaano. Pero pag puti, sobrang parang feeling nila hindi sila lolokohin, hindi sila without knowing the background of that person, no? What if pala siya, may kaso talagang malala, pero because na white siya or puti. Ganun yung mga Pilipino. Actually, culture shock nga yung mga ibang Pilipino na parang, kasi sa amin, first name basis talaga yung mga yung mga Pilipino lang yung nag-sir, ma'am, ma'am, ganyan, parang okay. Hindi ako ganun eh. Sa inyo ba? Sa amin first name basis. Kahit kahit tipong CEO, first name basis. Ganun ka, Pero yung mga local managers, ayun, nagsisir. Sir and mom dapat, ganun. Parang tapos pa sila?
parang na-offend sila pag first name mo sila, no? I think kahit sa mga BPO, diba? Mm. Iba yung pag TL yung tawag nila. Yun, TL yung tawag nila. Oo. Talaga? Pag, Hindi, wala akong experience wala sa rin BPO. ako. Hindi, I mean na by observation. Kumbaga siguro sa TikTok, yes. Yun din na nakikita ko eh. Oh. Kumbaga kung gumagawa sila TL, content. ganun. Si As in, TL. TL talaga. Sa culture nila siguro, na sila. Parang, TL ako May Na- hierarchical. superiority. ganun. Na-earn ko tong yung title ko pagiging TL. Ayun, yun yung term, Superiority superiority. complex. Superiority complex. Pero, may mga tao din na bukod dun sa ganun, meron din yung parang yun nga, parang pag kumain sila sa restaurant, parang iba yung treatment nila dun sa waiter, for example, versus yung, kunyari, boss nila or co-work nila, ganyan. Yun yung okay. nasasamahan ako sa ugali nung ganun. Pet peeves ko yung ganun eh. Pet is one of my pet peeves. Yung regarding Being rude to... Ano ba tawag sa workers na yun? Hindi siya, ano ba? Service. Service. Blue collar. Hindi, blue collar ba? Hindi. I think, yun yung... I'm not sure. Correct us if I'm comment down kung anong tamang term para at least alam namin. Para ma-address din namin ang tama. Pero I agree. Tapos may mga ganun na parang talagang harap-harapan nilang pinagsasabihan. Mga ganun na. Kumakala sa Facebook yun eh. Parang binabasas nila yung mga waiters. Yung ganun. Dahil tinawag na ma'am. Yung sir. Yung tinawag na sir yung... tinawag na sir yung ma'am. Yung sir. Ay, tinawag na sir daw. Let's go. Pero yeah, totoo naman. Nakita rin naman nila yun for sure. Ano opinion nyo doon? Ba, agree kayo doon? Pero ang lala naman kasi ba't mapapatayuin yung tao for oras eh, no? Hindi siya minutes eh, oras eh. I mean, kung frustrated ka, pwede mo naman ilabas. Pwede mo naman sabihin na frustrated ka. Ganyan. Pero to the point na, ano mo yun, sisirain mo yung araw niya. Ganyan. Or from time to time, I mean, I think ako, puipitik din ako ng gano'n. Na parang yung, kunyari, order ka, tapos parang order ako ganito. Sir, unavailable po. Ito, unavailable din po. Minsan nasasabi ko, ate, ano yung wala? Ano yung meron? Minsan, tapos parang sinasabay pa ako minsan na, uy, huwag ka naman ganyan. Parang, okay. Pero, ganun lang. Hindi to the point na parang, i-confront mo pa na. Papahiya ko or gagawa ko pa. Magsarado. Oo, or gagawa pa ako ng content na na para lang masira yung... Yeah. Pero it will reflect on you lang din talaga kung anong klase kang tao kapag ginagawa mo yung mga ganung bagay. Yeah. So, yeah, napahiya mo yung tao pero look what happened to you naman, di ba? Yung nag-backlash din sa yung ginawa mo. So, parang siya rin, ikaw rin mismo yung napahiya. Tsaka, again, parang ikaw yung sumisira sa community nyo. Parang ganun. Kasi, you, for that person, parang nirepresent niya yung community niya. Tapos naging ganun ka. So, nasisira yung, tuloy yung community. Ganun. LeBron giving back to joke lang. Yeah. We bring back the GOAT in the conversation. Gawin nga natin lahat ng topic. Relate natin kay LeBron. Lahat ng pagka-toxic. Ano yung next toxic trait? Next is social media wins. Sharing personal achievements on social media is often considered mayabang. Wait, so yung pag-share yun yung toxic or yung thinking ng mga tao na mayabang kapag nag-post ka? Going back to crab again. Crab. Parang si LeBron. Sinumulan agad. Kala ko next episode pa yun. Pero pag kunyari nag-post si LeBron, check nyo yung comments. Dami din agad mga haters na. Yeah. Pero syempre, siguro mga doon, 90% Pilipino. Hindi, joke lang. Pero, yeah, parang, naman siya. Parang na-minimize na yung ganun eh.
Hindi, madami pa din. Madami pa rin. May, kalimutan ko sino parang influencer, whatever. Na, nag-post siya na nakabili na siya ng bahay yata. Okay. Tapos yung mga comments parang in-invalidate yung win niya na nakabili siya ng bahay. Na parang sinasabi na ano ba yun? Sus na yun doon ako pinakainis yung sus. Yung parang sabi, sus Liit ng bahay. Liit lang naman yung kala mo naman gano'n. Parang Tangay na, tas yung background mo, hollow blocks. Kurtina mo, sponge. De, joke lang. Kurtina mo, Louis Vuitton. Joke lang. Grabe sila, ano? Nag-combo ba? Nag-combo yun. Tapos kita yung yung drawer na. Orokan. Ay, mahal yung Orokan na. Mahal yan. Branded. Zooey. yung rip-off na Orokan na iba-iba yung Zooey, kulay. di ba? Oo nga. Drawer. Ganun. Ayun. Anyway. Pero yun nga, doon lang yun sa taong nagsabing sus. Yun, doon siya lang. lang. Hindi sa Pero social yun. Yung shower niya rainfall. Kasi wala silang bubong. Okay, mukhang 1M views na reels yun Na-reel yun. Stay toxic, guys. Kasi yung episode namin toxic, kaya lang kami. Tinatry lang namin. Medyo tinatry lang. Hindi natural yung dating kasi Okay ba yung performance namin? Hindi kami ganun. Good luck. So, dito, social media wins. Most, parang, yun nga, nag-i-invalidate ng wins yung mga tao. No? Parang, meron kasi nagsiselebrate ng wins nila ng type of, yung maliit lang, kunwari, nag-high siya. Meron ako parang nakita dati, yung parang dad siya, tapos nag-celebrate siya ng wins niya by buying Jollibee meals. Ganun. Tapos, parang tapos parang yung mga tao, parang Jollibee lang sineselebrate mo pa. nag-trend nga yan. Ipopost mo pa. Ipopost mo pa, Jollibee lang yan. Parang ginanon, gago lala. Pero para dun sa dad na yun, para siyang nag-Wolfgang. Tsaka para dun sa anak niya rin. sa family na yun. Tsaka ano bang pakain nyo kung gusto niya mag-Jollibee? Oo nga. Tsaka kasi iba-iba yung value natin when it comes to money. Parang, kumbaga, 1,000 sa akin, baka iba sa 1,000 na ibang tao. Parang ganun. I think, makaka-agree tayo na sobrang naging toxic yung mga tao dahil sa social media. Social media ba? Parang na-amplify yung pagka-toxic ng tao. Parang kasi tumatapang ang tao kasi they're behind something eh. Parang, kumbaga yung mga bashers kapag on the spot, kung nakasalubong mo, di naman nila ibabash ko on the spot eh. Kumbaga gano'n, parang I don't think na kaya nilang gawin yun na Jollibee lang kinakain mo. Ganun, parang hindi ka nila kayang gawin yun. Pero since nasa social media lang siya, hindi ka naman nila makikita. I mean, kung ganun ka talaga mag-isip na, kunyari, gusto mong, para may masasabi ka talaga eh. I mean, lahat naman ng tao may masasabi. Pero, pwede naman di mo i-comment. Pwede mo naman sabihin, habang nagsuscroll ka, parang, talaga, ganyan. Or may subtle judgment ka sa utak mo. Pero di mo kailangan, ba't mo kailangan yung comment sa post niya? I mean, anong napala mo or anong... Ano napatunayan mo or what mo? Parang nag-ano ka pa eh, nag-invite ka pa ng ibang tao to agree with you. Yung mga katulad mo mag-isip. So, nagko-comment din. So, pero weird nun, no? Actually, ako kasi, bad habit ko to pag nasa social media. Nagbabasa ako ng comments. Ako rin actually. Para lang hindi about me about sa mga post. Yeah. Parang gusto ko makita. Una kong tinitignan pag may nakita akong post, parang tignan ko yung comments. Ano yung opinion ng mga tao about this post. So nung ko lagi nakikita, parang bakit? Ba't ganyan kayo? Or yung mga comments ng mga tao na napapaisip ako, anong naisip niya? Bakit niya sinabi to sa post na to? Parang gano'n. Wala lang, weird lang. Pero at the same time, dami pa rin nag-comment. Kaya nauso yung line na dapat hiwalay yung Facebook ng mga matatanda. Tawag dito.
Pero, yeah. Baka dahil din, freedom of speech. Pero K. lala eh. K. Parang there's a limit naman. Kumbaga, if hateful lang naman yung opinion mo, I think keep it to yourself na lang. Hindi naman, I don't know. Di nyo ba kayo hold back yung sarili nyo na sabihin yun? Shit, kailangan ko sabihin to. Bubula ba? Nagigigil. Hindi ko mapigil. Kailangan maging toxic. Hindi ko pa nare-reach yung quota ko for Tapos today. minsan, ang mahirap pa dyan yung mga toxic comment. Toxic, basa ka, sobrang lala, toxic. Tapos pinilik mo yung profile. Tayo na, buong pamilya niya nasa picture na kayakap niya yung anak niya. Ang bait-bait Ang bait-bait niya. Yung parang family-oriented sila. Or kandila. Kandila. Tapang mo, ha? Pero minsan nafe-feel ko, siguro may mga trolls doon talaga. Oo, may mga dami ako. Just to spread hate. Or, kumbaga, engagement lang. Naghahabol lang na engagement sa post sila. Ganun. Pero kontrolado nila yung opinion eh. Kasi medyo may herd mentality pa rin naman kahit pa mga na. Pag nakita mo na puro ganito yung opinion ng mga tao. Parang, wow. Parang kung madali kang madadala. So, ewan ko, kung yung mga troll farm, gano'n nila dinadrive yung public opinion eh. May na mind condition nila yung tao about hate. Kasi parang mas madali nga daw mang-hate ng tao kaysa mag-appreciate. Mag-appreciate. Parang gano'n sasabi. Next meron pa ba kayo dun? All good na kayo? Wala na. Di kami hater. Silent lang. Lending money. When someone saves for their life goals, others may feel entitled to be lent money. If you refuse, you are seen as toxic. Parang kumbaga, ikaw nag-iipon ka, kunwari may burahay ka, ganun. So, syempre, magsisave of ko money, tapos, kumbaga, ma-flag ka as madamot kasi, Hindi ka nagpapahiram. Hindi ka nagpapautang, gano'n. So, parang obligado ka magpautang, gano'n. Kasi may ipon ka, gano'n, or nakakaluwag-luwag ka. So, medyo connected siya dun sa isang trait, toxic trait nung part 1 na, yung kapag wala pang family. ATM. Ano masasabi natin dun? Wala. I think, kasi yun nga, hindi ka naman obligado sa kahit kanino eh. Obligado ka sa sarili mo lang naman. Yeah. Tsaka siguro sa family mo, kailangan ng family mo. Pero kung other than outside your family, hindi ka obligado magpautang. Actually, kayo ba nagpapautang kayo? Ako. Pero hindi family. Utang cash? May rate ba sa? Ha? May rate? Ano may rate? Interest. Interest rate. Anong terms ng payment? Ganyan. 60 days. Hindi, tropa ko kasi. Pero nagpapautang ka ng cash? As in cash? Yeah. I mean, cash. Kahit digital cash. Hindi, I mean like, as in, like bill. bibigay mo na pera. Bibigay mo pera or like, ako muna sasagot, ganyan. Hindi, like, pahiram ng ganyan. Okay. Pero kasi nagbabayad agad. May tiwala ka talaga. May tiwala ako dun sa tropa kong yun. Ako hindi ako nagpapautang. Parang... Di rin... Wait lang, ano yung criteria mo para so kahit tropa, ganun? Nari ako, manghiram ako sa'yo. Tropa talaga sa inyo ako. Chat, kailangan ko ng 10K. Okay lang yun. Ang akin, ang family ko, of course yan, pautahin ko. Tsaka kayo. Yun lang. Ako rin ganun din pala. Other than that, wala na. Kunwari mga ka-office, no? Hindi ako nagpapautang sa office. Siguro dapat may certain level of knowing the person na parang ganito kami ka-close. So alam ko, kunyari di man siya magbayad or ganyan. Ito yung inaano niya na relationship na pwedeng masira kapag hindi siya nagbayad. So alam naman niya yun sa side niya. Ganun. Pero kung yung random person na office mate mo, hindi mo na maka-close.
Na parang, Pero may ganun eh. May mga narinig ganun. ako kwento ganun. Sa office no, parang di sila close. Tapos, muutang agad. Parang saan ka kumukuha ng, ano ba, tigas na mukha ba? Na mangutang ka na hindi mo naman ka-close yung tao. Siguro, desperate times na or Pero again, if magbabayad naman siya, diba? Wala mong problema. Yeah. Pero ako, ganun magnano ako. Kung di ko, Ang rule ko lagi, para kunwari, as long as bago ka mangutang, binayaran mo yung first utang, okay lang sa akin. Pero kung di mo pa nababayaran yung una mong utang, tapos mangungutang ka sa akin, napas na ako. Sige na, okay na, wag mo na akong bayaran doon sa una mong utang. Di ka na makakautang sa akin again. Ganun na yung okay. Good rule yun. At least, diba, nagsiset ka ng boundaries mo. Kahit gaano kayo ka-close, diba? Ako, pautang-wise, hindi ako nagpapautang ng pera na yung diretso na, kailangan ko ng gantong amount. Okay. Sige, ganyan. More on, sige ako muna sasagot, ganyan. Usual, yung parang ginagawa natin. Ako muna sasagot. Wait lang. Next time, ikaw naman. Okay. So, Pero hindi ka nagpapautang pero may opportunities. Like, may instances ba na nangihirap. May lumapit sa'yo. Okay. Kasi ang ko dyan, minsan kasi, I think, di lang naman ako to. Minsan nakakahiyang maningil eh. Nahihiya ako maningil. Ako nakakalimutan ko lagi. Isa rin factor yun, nakakalimutan ko. Ganun. Kasi meron ako. Hindi ko nga alam eh, saan ba natin nakuha yung ganun na? Ba't tayo nahihiya maningil? Hindi kasi may mga tao kang kupal na pag siningil mo na parang, ano mo naman, ganyan. Mukha ka naman pera. Tangin mo, ikaw yung lumapit sa akin eh. Yun pa yung nakakainis na parang, ikaw pa yung masama. Oo, parang, ikaw pa yung kailangan mag-explain bakit ka nang naniningil. Actually. Diba? Parang, nung humiram ka sa akin, wala kang narinig sa akin, pero nung siningil kita, may naririnig ako sa'yo. Parang ganun. Nakahassle. Pero, di ko maintindihan ba't ganun na... Pinoys. May sabaw sa... Sorry. Nakalimutan. Hindi. Regarding utang. Ano ba? Nakalimutan. Anyways, babumalik mamaya. Mamaya. Eto. Next. Hulugan versus fully paid. Mayabang ka kapag fully paid. Tapos social climber ka kapag hulugan. The fuck? BS. Sobrang actually, yung mga nag-iisip ng ganun, usually sila yung mga wala. Oo, totoo yun. Sila inggit eh. Inggit yun. Oo. For sure. May nababasa ako na parang, kanyari may nag-post na parang, nakabili na siya ng... Kotse. Nakabili siyang kotse. Pero hulugan. Tapos may nagko-comment sa parang, siyabang hulugan naman. Oo, di ba? Parang putang ina! Ikaw. Ikaw, ano bang mo? Parang pinoflaunt pa nila na kanyari, ganito, iPhone something fully paid. Yeah. Naging parang, nga yun no? Kailangan may fully paid sa... Anong pakialam ko fully paid or hulugan? Tsaka at the same time, actually, mas smart nga yung hinuhulugan mo eh. Na nagagamit mo na siya para ma-earn pa. Yung kunyari, for example, sabihin natin may 2 million ka, bibili kang kotse. Bibili ka ng kotse 2 million na tapos ka na, or bibili kang kotse na ganito lang, hulugan mo siya. Pero may yun. Kasi diba? Baka mamaya, kailanganin ko tong... diba? Kikitain mo pa rin naman yung panghulog mo dun eh. Malaki ba yung difference ng pag finuli paid mo sa hulugan? Diba may interest kasi malaki ba yun? Depende sa down. Okay. Pero ako for me, ang smart pa rin na decision is hulugan mo compared sa... I mean, kung may means ka na sobrang liquid mo, kaya mo i-fully pay. Edi go for it. Pero kung tingin mo, mas may invest mo pa yung the rest of the money, ba't hindi mo yun yung smart. Yun yung smart choice. Mapapaikot mo pa yung sobrang pera. Nagbe-build ka rin ng credit score, diba? Pero syempre, di nila alam yun. Kasi, toxic sila. Inuhusgahan nyo kasi agad. Hindi, ayun. I mean, weird yung take nila na ganun. Na, hulugan social climber. Okay, sige.
Parang sinasabi nila na hindi mo pa kayang bilhin itong bagay nito kaya hulugan mo kinukuha. So, kumbaga, let's say iPhone na, latest iPhone, kumuha ka ng hulugan. Diba? Fina-flag nila as social climber kasi, parang, ba't mo kailangan bumili? Di mo pala kaya bilhin ng buo agad. Ganun. The fuck? Okay. Ganun. Saan yung iPhone mo? Weird Weird talaga yung... Siguro tayo kasi unbothered tayo. Pero again, yun. Sa mga nagaganon, yaman mo sila. No. I mean, at least ikaw naka-iPhone ka. May pang YouTube 20 ka na ba? Oo, sila. Kasi fully paid yung iPhone mo eh. So, Yun. Hassle. Galing, no? Sobrang daming toxic qualities na nabubuo lang. Isipin mo, pati yung diskarte mo sa pera mo, nagiging, siya, can be used against you. Oo. Na parang isipin mo, naging smart ka lang sa pera mo, kaya ka hulugan. Pero na-judge ka pa ng ganun. Nahimik yung buhay mo. Tapos, I don't think kahit yung sobrang liquid, kung hindi rin naman sila may Feeling ko niloloan pa rin nila kahit may pera sila sa bangko. Di nyo alam yun. Alam nyo bakit? Bobo ka. Isipin ko toxic lang eh. Pero sige, pwede din. Sinabi nila para yun sa mga umaatake. Hindi naman kung na-feel nyong kayo. Hirap kasi kung na-hurt kayo baka yun. Time to change. Pero, ang hirap din kasi, parang nangingialam ka sa diskarte ng ibang tao kasi. Hayaan mo sila. Di naman ikaw yung naguhulog eh. Actually. Isa mo rin, hindi ka naman naguhulog eh. Di naman ambagan yun eh. Wala ka naman inambag eh. Diba? Manahimik ka dyan. Dahil mo sinasabi. Next tayo ito. Shit mong maraming comments. Solid. Parental pressure on career choice. Some parents force their children to pursue specific careers like doctor, engineer, nurse, teacher, dismissing the child's own interests and calling their preferred career paths useless. So, So, examples dyan yung mga, mga arts. Yung mga nagtitik. Di namin sinasabing yun, pero yun lang yung mga common observed. So, share ng friends din. Kasi may mga friends ako na gano'n na gusto nila i-pursue yung mga art nila. Arts and music. Ganyan. Para, Ako dati. Tapos sinabi daw ng parents nila na walang pera dyan. Walang pera dyan. Hindi mo, mahirap ako ngayon. Yeah. Pero you'll never, give your kid the chance to explore. Kasi buhay nila din yun eh. Kumbaga. Totoo. Tsaka mas kakaririn nila. Feeling ko ganun eh. Mas kakaririn nila kapag yun yung gusto talaga nila. Yung passion. Yung both yung passion nila tsaka yung pinag-aaralan nila. Parehas. So, parang, di ba? Kasi pag ganun, mas baka dun pa lalong kumita eh. Diba? Mas gaganahan sila, mas ma-explore nila. Kasi yun yung fuel nila eh. Di ba? Kasi kung for example, pinag-take mo ng medicine, tapos di naman talaga siya gusto mag-medicine, pinagkakabalahan niya, pag may chance siya, pagdodrawing or pag parang habang nagde-lecture, nagdodrawing siya, lumilipad yung utak niya, ganyan. Na parang, sana nag-drawing na lang talaga siya. Baka habang nagle-lecture, may mapapala yung pagdodrawing niya, diba? Ganun. Ayun. Nakwento ko yun before, diba? Yung dapat, iba yung course ko. Gusto ko talaga ang course. More on the art side. Fine arts. Fine arts, kanya. Fine arts. Tapos, wala daw pera dun. So, tinan nyo ngayon, mahirap naman ako. So, anong difference? Pinirsa ko yung gusto nyo. Ganda din naman. Hindi naman ako yumaman. Nakinig naman ako sa inyo. Nakinig naman ako sa inyo. Tito. Pero, super agree na kapag ang tao na andun yung passion nila sa isang bagay, mas nag-e-explore sila, kumbaga nagre-research sila, kumbaga nag-i-invest sila ng time to learn more about this, kumbaga they go outside the teaching hours na mag-research pa talaga to improve those, yung skills skill set.
So, yun yung di alam na ito. Siguro it's okay to give them an idea na pag ganito pinasok mo, ito yung mga potential ano mo. Pero don't force them na dapat ganyan ka. I think older generations, again, older generations, sila yung ganun talaga. Well, wala pa naman tayo ka-generation na magka-college o anak. So, sabagay. hindi pa natin sure. Pero, especially yung, I think, generation ng parents ko, yun yung mas tough yung grandparents na pag hindi yan yung tinik mo, hindi kita pag-aaralin, ganyan. I'm not sure, at least sa grandparents ko to my parents, ganun yung dati. Parang, generational niya. Parang nanay ko naging teacher, men. Teacher pala nanay ko dati. Ako bulak-bulan talaga ako. Pero yun, hindi niya talaga gusto maging teacher. Tapos naging teacher siya. Kasi gusto ng tatay niya maging teacher siya. Oo. Pero parang hindi niya hinayaang mangarap yung anak niya. Kumbaga, I think yun yung mahirap na parang in-embed, ano ba tamang term? Kumbaga, kunwari ako yung parent. Parang pinasa ko yung pangarap ko dito sa anak ko. Yung frustrations nila, yung pangarap nila. Ikaw tumupad ng pangarap ko kasi hindi ko nagawa yung pangarap ko. Yung toxic. Sobrang stay toxic. Hindi, wag pala. Stay a little bit. A little bit toxic. A little bit toxic. Pero wag niyo ipasa yung yung pangarap niyo sa kanila. Not unless gusto din nila maging ganun. Or siguro galingan niyo yung pag-gaslight sa kanila habang bata pa lang sila. Actually, yan. No? Bilanggit mo. Kumbaga kasi ang first heroes natin is our parents eh. So, kumbaga kung ano yung ginagawa niyo as parents, yun yung parang nakikita na, ay shit, gusto kong maging ganito. Gusto kong maging ganun. So, galingan niyo. Galingan niyo kung, kunyari, for example, ikaw, frustrated ka, gusto mo maging abogado. Tapos, sana hindi ako magiging abogado. Yung anak ko na lang. Ganyan. Gumawa ka na lang ng kaso. Hindi. Habang bata pa lang yung anak mo, imulat mo na siya sa ganung environment. Lagi mo siyang panoorin ng Suits. pag may kaso, dali mo siya sa korte. Ganun. Or hindi, imulat mo na siya na i-free. Kumbaga, paano ba i-frame? Hindi naman i-frame. Pero parang i-plant mo subconsciously. I-plant mo sa subconsciously, sa utak niya na okay maging ganito, ganyan, bata pa lang. Tapos, lagi mo siyang isasama habang, kanyari, nagbabasa ka. Tapos, ipapabasa mo rin sa kanya, ganyan. Without, hindi being too pushy na Parang, kasi syempre, low-key lang, ganun. Low-key lang, na parang pag nakikita nila na interesado ka sa ganun, may interest na rin sila sa ganun. And then, eventually, siguro, pag tumanda sila, magugustuhan nila. Pero pag hindi nila nagustuhan, wala. No hard feelings. Conditioning. Mind conditioning. Gaslight lang. Gaslight. In a good way. In a good way. Yeah. pero diba, parang for sure hindi lang naman tayo naka-experience. Kung na-experience nyo na rin, gusto nyo ba yung anak nyo, ganun yung ma-feel, diba? Naka-frustrate. Ito gusto kong maging. Ganun. Pero for sure, iba doon, hindi nila naiisip yun. Kasi bobo. Kailangan pa bang sabihin? Bobo counter. Next tayo. Peer pressure in spending. Wait lang. Some prefer to go out with friends and spend a lot of money from their allowance, disregarding the hard work of their parents and siblings to provide for their daily needs. Siguro ito yung mga students apply students naman. Oo. Actually, may naging yan valid no? Medyo no? I mean, okay. Pwede. Parang okay. Parang, tama. I mean, dapat naman talaga, kailangan mo i-appreciate kung ano yung meron ka. Pero wag mo naman i-invalidate yung, wag mong gawin na, karapatan ko magkabaon. Parang gano'n. Tapos, gastos ka na ng gastos. Ipunin mo yung yung allowance mo. Hindi yung hingi ka ng hingi. Kumbaga, naubos ka na yung, binigyan ka ng set of allowance for 1 week. Kaso inubos mo yun, so hihingi ka uli. So, kumbaga nag-advance kayo, bumalik kayo. Bumalik. So, isipin mo yung parents mo. Kayo ba nung nag-aaral kayo, yung allowance nyo weekly or daily? Yeah. Ako daily. Weekly. Parang, gano'n. Iba-budget ko na yung 1K ako per week. Ganun, budget ko na yun.
kapag kulang yun, hindi ako pwede bumali. So, bahala ka na. So, ayun. So, Pero mas malakas kasi yung peer pressure kapag ganun eh. hindi talaga ako sumasama. Pag nasa iyo na yung buo. Yung buo. Na, one day millionaire ka eh. Ganyan. Oo nga, no? So, yun. Hindi ako papasok na ilang araw. Shit. Monday pa lang. Ubus Ubus na allowance ko. Sorry. Whoops! See you next week. Pag tinanong ka ng nanay mo, ba't di ka papasok? Walang klase. Walang allowance eh. Pero meron pa ba? Yeah, I think most parang students. Kasi kapag nag-work ka naman na mas aware ka na sa pera mo. Kasi pera mo na yun. Nag-work ka na yun eh. Pero ngayon na, yung mga by observation din, mga students ngayon, may mga sariling na rin sila eh. Yung mga iba, may income. Wow, that's good. Diba, pansin mo, dati hindi naman, ewan ko sa madami inyo. na kasing influencer ng mga bata. Pero dati nung students kami, hindi naman kami kasi sobrang BGC, ganyan, pa-party. Okay. Yeah. Kahit yung eating outside na fancy restos, ganyan. Imagine if kunwari may Din Tai Fung before. Parang di naman kami kakain doon, ganyan. Yeah. Ewan ko sa inyo. You up kasi. Uy, toxic. Toxic. Yeah. Hindi, depende rin eh. I mean, depende sa actually, pero mas wild yung mga bata ngayon gumastos. Lahat ba ng magulang mas angat na sa buhay. Yeah, I think kung ganun, good thing yun kasi dami it's a pera good ng thing. parents mo, di ba? Pero ang bad thing din is hindi mo ginagastos ng tama. Pero yeah. Ba't ba kami nangingil? Ang pamilya niyo yan. Pamilya niyo, pera niyo yan. Pera niyo yan. Yeah. Pero yeah, consider just as toxic kumbaga, kung pera pa rin yung perang ginagastos mo is galing pa rin sa parents mo. I think kailangan mong maging mindful sa paggastos ng pera. Yes. I think ang lang din, yung may isa pang toxic about sa ganyan sa mga bata and binibigay sa kanila ng parents nila. Yung parang feeling nila, karapatan nila yung binibigay sa kanila ng parents nila. Na parang to a point na kunyari, sinabihan sila ng parents nila na anak, huwag ka muna lumabas-labas ganyan. Kasi for sure, meron namang mga times na wala. May financial struggles. Hindi naman laging okay ganyan. Tapos parang magagalit sila na parang feeling nila parang nade-deprive sila. Well, in fact, di naman. Parang pinagsasabihan lang again, spoiled yung ganun eh. No? Minsan, spoiled na yun. Pero ewan ko, masasisi mo. Minsan kasi parang bata kasi. Hindi nabubugbog. Hindi nabubugbog. Kailangan lang bigyan ng isa. Hindi pa na nabubugbog yung mga ganun. Hindi pa na pagsasabihan ng malala. Yung tipong feeling ko magtitino yung tao kapag yung bata kapag yung umiiyak siya pero wala nang lumalabas. Grabe na yung pagalit ng magulang pag ganun Parang di ko na ulitin to. Ganun. Anyways. All good, Kevin. All good. So, ito. Pagtatampo. Pero siguro, ito. Sulking when not invited to events in common among Filipinos. So, those who sulk, ano ba yung tamang pronunciation? Sulk? Like, sulk. Sulk often feel they are too important to be left out. Parang feeling nila main character sila. Ganun. Parang, di ko in-invite nitong kamag-anak ko to. Wala na. May mga napapanood ako dyan or nabasa na parang if hindi ka talaga paano ba yun? Invited. You're not part of the plan ba yun? Ganun. Or parang kung last minute tama ba? Parang ganun kung last minute ka na in-invite. Hindi ka talaga plan. Hindi ka talaga parang wag ka pumunta ganyan. Kasi pag ganun, pag kunyari last minute ka na-invite, punta pa rin ako. Joke lang. Ako hindi na ako pupunta pag ganun. Kasi siguro depende sa convenience din eh. So depende rin sa people siguro na nag-invite. Kasi kung ako hindi. Matampuhin no? Hindi. May nag-back out daw eh.
Sabi na eh. Hindi, joke lang. Hindi ko na iyaano yung sarili ko na parang, okay, sige. Hindi ako part na original. Hindi ko na pipilit na. Buwan na lang ako sarili ko. Nag-south na. Tawag dito, yung mga self-invite, ano na yung feel nyo sa ganun? Ayun yung medyo weird though. Yun yung Depende. pathetic na. Self-invite. Dibo mo. Bigla may dadating. Sino to? Sino self-invite, no? Speaking of main character syndrome, paano mo malalaman pag main character ka o hindi? Kapag Leo ka. Anong star sign yun? Paano mo malalaman Hindi, ako pag main character? Leo. Are we going Leo there? siya. Okay. So, Paano mo malalaman? Paano Pag di mo sila nakikita naglalaban, hindi naglalawad? hindi ka main character. Paano pag naglalawad? wala kang kaaway, Hindi gano'n. niya alam yun. Yung sa Naruto, biglang tatalon yung dalawang ninja. Maglalaban sila. Si Conan doon ka lang parang, hindi niya hindi. napanood yun. Okay, Hindi niya gets. napanood yun. Okay, gets. Yung parang, they're too fast. Hindi mo sila makita. Ano nangyayari? Hindi ka main character. Oh shit, I'm a side character. Okay. Yeah, parang main character. I think, parang may nabasa ako na minsan, kung feeling, mga FOMO, fear of missing out. Minsan, wala ka naman talaga na miss out kung hindi ka naman na-invite na sa, kunwari, event na yun. Wala naman talaga. I mean, focus on yourself lang naman. At least, alam mo na yung value mo ba? Tsaka Value yun, mapapaisip ka na bakit mo nga parang pinupush ngayong sarili mo dito sa certain circle na to na? Pero mapapaisip ka rin bakit hindi ka na-invite? How come hindi ka na-invite pero lahat sila na-invite? Pinag-uusapan ka nila. Ganun. Or baka nga you're not worth anything dun sa ano na yun. So mapapaisip ka na, okay, alis na ako dito, ganyan. Bounce na ako. I think kung close mo naman yung mga taong yun, for sure naman i-invite ka. Pero yung kumbaga, siguro isipin mo na lang yung put yourself na sa lugar na hindi mo naman talaga close to mga to. Huwag ka magtampo, okay lang yun. Totoo naman. Diba? Parang di ka, lalo yun sa mga kamag-anak nyo. Kunwari kamag-anak nyo, hindi kayo in-invite sa kasal. Baka kasi gusto nila intimate lang, ganun. Diba? Meron may experience ako dati. Paplano, men. Kasama ko sa plano, hindi ako sinama. Ano kasama ka sa plano? Hindi ka kasama? Kasama siya, in person. Doon okay. sa planning stage. Sa planning stage. Nandun siya. Pero wala siya doon sa mismong event. Nasinama, men. Doon siya nagsasuggest siya ng mga gagawin. Maganda dito. Punta dito. Pero wala siya doon. Hindi pala ako kasama. Parang, kunwari sa binyag, isipin mo, parang magtatampo ka pa ba na hindi ka in-invite? At least wala kang... yung event na yun, hindi naman para sa iyo. Para doon sa bata eh. So, pero weird din na toxic culture yung kailangan mo mag-invite nang hindi mo naman gustong i-invite. O may kasama ba yun dun sa list mo? Wala. So, you can add. Elaborate. Like for example, sa birthday mo, ganyan, or sa kasal, ganyan. Okay, kasal. Invite mo si Tita Chona, ganyan. Si Tita Chona. Shoutout sa Shoutout kay Tita Yung buong Chona. pamilya ni Tita Chona, parang, sino ulit si Tita Chona? Yung kapatid ng pinsan nung blah blah blah. Parang, kilala ko ba yun? Hindi. Pero gusto siya invite ng ng tatay mo, nanay mo, ganyan. Talaga ba? Papakainin ko siya? Pero, hindi ko naman, ewan ko. Parang, I think sa generation na naman natin. Generation natin, mas na tayo sa ganun. Parang, mas, I think sa atin yan, uso na yung mga intimate weddings na... Yeah. Talagang super close lang. Super close lang. O mga hindi pa lalagpas ng 20 yung tao. Ganun. So, ayun, yung parang, ba't kailangan yung mga tita-tita mo na once mo lang nakausap sa buong buhay mo, ganyan. Tapos kailangan all of a sudden, pupunta sila kasama nila buong pamilya nila sa kasal mo. Parang, hindi naman, technically, yes, relative, ganyan. Pero, technically, hindi mo naman talaga sila kilala. Yun, toxic. Tapos, sila pa yung may ganang magtampo.
Pag hindi na-invite. Na-invite, parang ang dami isusumbat. Magsusumbat na yun. Nung kasal ng anak ko, nandun ka. Puta, in-invite nyo ako. Sana di mo na lang in-invite. Oo. Yung parang, ayun din, isa rin yun, no? Yung parang, kapag in-invite ka, Nang hindi mo kilala, pupunta ka ba? Hindi. Iba muna. Kapag in-invite ka ng, kunwari, tita mo ng ganun, parang record ka na rin tuloy sa kasal mo na i-invite sila. Utang na loob. Parang ganun na. Kumbaga isusumbat na. Nasa spectrum. Spectrum. Pero pag kanyari, I think, being woke. Woke millennials. Kanyari, yun nga, since ganun ka na mag-isip, na ayaw mo na mag-invite ng mga hindi mo naman kakilala, ganyan. Pag na-invite ka naman ng someone, distant relative mo na ikakasal, ganyan, invite ka, punta kayo nila, ganito, ganyan. Pupunta ka ba o hindi? Kung siguro, kung family naman in-invite. Distant relative. Oo. Na-invite yung kasi family. may ibig sabihin yun, na parang, gusto niya kami ended kasi in-invite niya kami. Well, paano pag yung mom mo lang pala nag-invite? I mean, yung parang inano ka lang. For example, Lance. Okay. Pinsan ng pinsan mo. Diba? Kakasal siya. Tapos yung nanay niya, sabi sa nanay mo, uy, punta kayo. Ganyan. Kasal ni Lance. Ganyan. Pupunta ka, hindi. Hindi mo kilala si Lance, Hindi, never kayo Ay, siguro, hindi na rin. Siguro. Diba? Parang, pero kung kunwari gustong may kasama lang si Ermats, anak, samahan mo ako. Pupunta ako, kunwari. Sige, gano'n. Kunwari, hindi available si AirPods. Ako yung, date okay niya doon. Plus one. At least plus one lang. Pero kung buong pamilya ko, hindi na ako sasama. Silang dalawa na lang dad ko. Hindi na, gano'n. Ako, situational. Kunwari, Marriott Hotel, yung mga gano'n. Tapos, may punta ako, kahit di ko kalala. Pwede rin. Diba? Yung, alam mong, grand ballroom yung alam mo naman big time. Big shot. Di mo nga namang wala siyang pakialam. Pero kasi knowing na pag ikaw naman yung nasa ganung situation, ayaw mo na nag-i-invite yung ibang tao for you na mga hindi mo naman talaga i-invite. So parang hindi na lang ako siguro, yun nga, aside from ganun ka ballin yung shit, hindi ako pupunta. Parang isipin ko, papakainin pa ako dito, hindi naman ako kilala nito. Tsaka guys, i-factor nyo rin na grabe ang nilalabas na pera sa wedding. So, di biro yan. Kung alam nyo namang hindi ganun ka yung tawag na magtampo. Hindi naman kayo main character, hindi naman kayo kinasal Diba? Okay lang yun. Hindi kayo invite. It doesn't, just because di kayo invite sa ganun, di na kayo valid. Wala na kayong value sa buhay nila. Di na kayo homies. Oo. May factors lang din na baka over the budget na, gano'n. So, kumaga, yung kaya lang nila dalhin 100. Pang 101 ka, nagkataon. Nagkataon lang yun. So, baka hindi na tayo invite sa okay lang pala sa kanila Oo. Tayo ni alay. Alam ko naman Susumbatan ko kayong lahat. Sa kasal ko talaga long table lang. Isang table lang lahat. Tapos yung mga pinaka-ayoko nun sa kabilang dulo. Hindi ka pupunta doon. Parang, ha? Okay, next tayo. Naka-isang oras na dun. Grabe. Need na natin i-wrap up to. Tuloy lang. Gossiping. Yan. Filipinos often engage in gossiping about others' life. This habit can lead to misunderstanding, spread false information, and damage relationships. So, parang hilig din talaga most of the Filipino na pag-usapan yung taong wala naman sa paligid. Kunwari, itong tatlo tayo, may pag-uusapan na isang tao, ganun. So, hindi nyo kasi binibigyan ng chance yung pinag-uusapan nyo to defend him or herself, di ba? Kinu-crucify nyo lang siya. Tapos kung ano-ano nang sinasabi nyo na hindi na nabibigyan ng ng liwanag ba? Na na-clear out na hindi na na-clear out yung pinagsasabi nyo kasi. Alam mo ba? Yung anak ni Tita Chona. Si Tita Chona. Buntis daw. So ito na nga. Siguro okay lang kapag pinag-uusapan nyo pero for a good cause na. Good cause. I mean, parang
you're thinking na paano ba natin so Hey, solusyonan, ganyan. Speaking of good cause, may napanood ako. Chismis for ako. Podcast din siya. Ang galing CFC. ng pagkaka-explain. Si Aryan ata yun nung split yung nag-explain. Parang sabi niya parang good thing daw may mga chismosa. Kasi dahil sa mga chismosa sa mga streets, ganun, wala daw serial killer. Kasi na-chismis na parang nasasabi, sino yung pumasok na yun? Napag-uusapan ko sino yung pumasok sa bahay, sino yung bago invite, ganun. So, nakikilala. So, wala tayong serial killer. Daw. So. Tsaka may social media na eh. Mm. Pag may namatay, napopost agad, ganyan. Mm. Aware na yung mga tao. Pero lala na rin, speaking of, parang na-discuss nyo to ng bad habits ata din. Parang talagang normal na rin yung chismis. Kasi nasa, balita? Oo, Yes, man. yes. Chika Minute, diba? Chika Minute. Parang, ang dami nangyayari sa bansa nyo, no? Tapos biglang, wait lang. Chika Minute. Jack Roberto. Ay, wag ka. Kilala ko yun. Tropa mo pala. Pero yung mga news about them, na parang, Jack Roberto, kumain sa Jollibee. Parang, tumutangin ang paki namin. Pero minsan yung mga chismis dun talagang wala lang no? Talagang tipong may mapag-usapan lang. Just to spice up. Random, no? Oo. Katniel, nagkita ulit. Ganun. Talaga, nice. Katniel, kumain sa plato. Sobrang humble niya naman. Grabe, kumain ako sa plato, di naman ako na Weird nung mga ganun eh. Parang, okay. Siguro kasi, pag celebrity ka na, kailangan katasan ka talaga nila na lahat ng gagawin. Para kumita rin sila sa image mo. Yeah. Ganun. Gagatasan ka nila. Meron ba kayong chismis na shit, good tong chismis na to? So, ito na nga. Meron ba parang Good naging chismis. helpful na chismis? Na chismis. Oo, parang shit. Walang... Hindi kasi, we stick to facts, bro. News yung sa amin, hindi chismis. May mga chismis naman din na may facts Kumbaga, sino yun? Si Sian? Gasa? Siyan, guys. Nakikinig ba kayo doon? Parang... yung niya kasi, yung chismis may niya. insider shit siya. Backed up ba yan Pero most of the time, may mga Facts, bullshit din siya mga pinagsasabi. Parang, galing lang nung pagka-deliver niya talaga. May conviction lang. Pero I think sobrang mapapansin mo rin na grabe yung mga tao sa chismis, lalo na yung mga Pinoy. Para isipin niya lang yung December, yung Maris Racal na tayo na lahat ng tao, Grabe kahit yung... sino kausapin mo, updated sila sa lahat na nangyari. Tsaka kaya nilang i-relay sa'yo ng very detailed, Oo. Gan ka mag-research. Ganun ka yung mga tao, mga Pilipino. Lalo na kapag ano ba tamang term sa kanila? Artista. Hindi, may isa pa yun. Celebrities. Image. Nga pero... May term dun High profile? Hindi. Public images. Public image. Parang ganun. Oo. They represent something kasi din. Usapan sila. Ayun. Grabe, di ba? Sobrang invested ng mga tao na parang lahat ng tao talaga tumigil yung mundo, men. May isang sobrang nag-iba yung image ng chismis. Naalala niyo kay sino yun? Sino yung gay na nakipagsuntukan sa bar? Si Aura. Si Aura. So, yung sentiment ng tao nakuha niya ng una. Pero nung nalabas na yung CCTV, nag-iba na. Ang lala. Meron nga tayong di ba? Yung calendar of memes. I mean, memeable peoples. People, sorry. Okay, good na tayo dun. Ito, last na. The best of all the best. Ito na. Parents na. Yun na yung toxic. Kala ko
Ano? Uy, pipigil. Uy, pigil. Random. Ibiblip naman eh. Talaga biblip po. O sige. Biblip mo, Chan. Hindi, ibiblip eh. Sino sabi biblip ko? Zesty. Ito, parents using kids as retirement plans. So, ito. Some parents view their children as their future financial security. They expect their children to support them financially in their old age, often prioritizing this over the children's own goal and aspirations. Parang ina-expect ng parents na ganun is parang unahin niyo yung buhay ko as a parent bago yung buhay nyo, yung mga goals nyo sa buhay. Kasi ako yung nagdala sa inyo sa mundong ito. Pero what can we do ngayon, no? Para ma-assure sila na I mean, syempre, pagka old age na nila, syempre hindi na rin nila kaya So, parang paano nga natin ma-twist yung nila para hindi nila maisip na ganun. So, wait lang, paano mo ba na-imagine yung sobrang labo nga nung pagsabi. Oo, kaya nga. I mean, parang, ano ba? Kasi ang context naman dito is... Kasi ba kaya nila siguro, I mean, not yung mga parents na mismo. Not justifying. Pero kaya siguro nila naisip yun. Kasi nga, baka naisip nila, pagtanda nila, shocks, paano na ako. Sino mag-aalaga sa akin? Oo. I think kung pinalaki mo ng maayos yung anak mo, alagaan ka naman nila. Automatically. Oo. Kumbaga, it's how you treat them naman. Kasi sinusukli, I believe lagi sa karma. So, kung ano yung binigay mo, yun yung... Hindi dahil utang na loob. Oo. It's more of, kasi pinalaki mo sila ng tama. And ang tama, and the right thing to do is to take care of your beloved parents. Yeah. Pero, yun nga. Pero kung iniisip mo na yung pagpapalaki mo sa kanila is more of utang na loob. O na pagtanda ko, alagaan nyo ako. Kasi inalagaan ko. Hindi, it doesn't work that way. Kasi masasaktan kayo parehas na ganun. Pag ganun yung thinking. Oo. Parehas kayo masasaktan. Ikaw, as a parent, kapag dumating na yung point na kailangan mo sila, andyan na sila parang more on, kumbaga, awa na lang. Hindi na siya dahil mahal ko to, dahil naaawa na lang. Baka ganun na yung dating eh. Totoo. So kung minahal nyo ng tama yung anak nyo, for sure, naniniwala ako na susuklian din ng anak nyo yung love na yun. Kumbaga. Kasi wala naman sigurong taong pinanganak na walang puso eh. Diba? Parang... Meron. Sino? Kaso namatay din. Sorry. Grabe naman. Pero That's why we're wearing black. yun, na parang ano ba? Parang explain ko naman, pero na-explain mo nga na maayos. Na-explain mo naman na maayos. Gusto ko pa elaborate, pero parang yun na yun eh. Parang siguro don't expect na lang for them to Alam nyo ba paano na yung concept na yung mga anak ko yung lalabas sa akin sa kahirapan. Kasi sabi ni Rizal, yung kabataan daw yung pag-asa ng bayan. Nung bayan, hindi lang buhay mo. So sabi niya, shit, I can't do it now. Kaya siguro, kid would do it for me. Kaya siguro din yung may mga type of parents. Di ako sure so correct me if I'm wrong lang. Na marami silang anak. Na baka makachamba sila, makajackpot sila sa isang anak na loto. Big time. Loto. Nag-invest. Parang investment nila yung anak nila. Sige marami akong investment. Parang gano'n, parang, I don't know, baka mali ako. Parang inisip niya, okay, so 8 yung anak ko ngayon. At least isa or... At isa kanila, tigil magkano silang kinikita yung 8.
Mas marami kami income. Oo, parang gano'n. So, parang gano'n source of... Kasi, doesn't work like that. Kasi may mga parents na, napag-graduate ko na yung mga anak ko. Retire na ako. Sila na bahala sa akin. So, gano'n. So, I think yun yung ibig sabihin nito na parang, okay na, napag-aral ko na. Nakagraduate na, nagtatrabaho na. Pwede na ako mag-retire. Sila na bahala sa akin. Kayo naman. Oo, kayo naman, di ba? Tapos na ako eh. Pero wag naman ganun. I mean, paano naman mabubuhay yung anak mo? Parang, paano sila makapag-ipon? Let them, diba? Let them experience. Parang kung pagod ka na talaga, hindi mo na kaya magtrabaho, sige, fine. You can rest. Pero yung may capability ka pa naman, to work, ganyan. Diba? Bakit mo iaasa na lang lahat sa kanila all of a sudden just because tapos na sila, may trabaho na sila, ganyan. Hindi naman ganun. Oo. Tsaka kasi kung ganun, kunwari, na mag-work ka naman, napapagod ka na, ganun. Kunwari, yung example lang, yung dad mo, dalawa yung trabaho, ganun. Para lang mapag-aral kayo, ganun. O di ko na, napatapos na. O di bawasan mo yung work mo. Hanap ka na ibang work. Pwede ka na mag-slow down. Oo, slow down na. Tapos, sharing na kayo. Kumbaga, tulungan na kayo ngayon para ma-achieve yung mga goals nyo. Pero hindi siya dapat mag-stop. Or, kung sharing man, hindi dapat, hindi sila obligated na gantong amount. I mean, kung bukal talaga sa kanila na, okay, para makaluwag tayo, as a family, sige, game, tulungan tayo. Pero kung bigla na lang malilipat lang yung burden, parang mali naman. I saw a story, pare, sobrang naawa ako kay ate. Parang grabe yung experience, talagang magulgul siya on TV. Di ko alam kung sa Wawawi or what. Or Showtime. Di ko maalala kung saan talaga siya. Pero ang context is, si ate, nagpakulay ng buhok, tapos inaway siya ng magulo niya. Gumastos kasi siya. Kasi ginastosan niya yung sarili niya. Though, si ate naman, is, parang matagal niya kunwari birthday niya, November. Pinag-isipan niya muna ng mabuti, nakapagpakulay siya, January na. Ganun, parang ganun. Ganun katagal niyang pinag-isipan. Kung gagawin niya ba talaga as a birthday present for herself. Tapos nung ginawa niya na, dumating daw siya sa bahay nila. Tapos sinabi, mas inuna mo pa yan kaysa pakainin kami. Sobrang grabe ang lala nung sinabi. Parang, ako yung nasaktan doon para kay ate na parang. Ano masasabi mo sa kanila ngayon? Ate Chona kung nanonood. Si Ate Chona pala yun. Tita Chona. Tita Chona kung nanonood. Grabe yung imbis na maging masaya ka na lang doon sa anak mo na ginasasan yung sarili nila, ganun. Yun yung yung parang frustrating na hindi naman siya nag-impulse buy. Hindi naman siya pinag-isipan niya. Tsaka again, kinikita naman niya yun. Tsaka gift niya yun sa sarili niya. So, if nakikinig yung parents mo, pake kayo, nailan nyo, grabe kayo sa anak nyo. Well, feeling ko naman, na-realize, minsan kasi parents or elder people have a tendency to react agad without, Baka kasi gutom. After kumain, okay na. Ganda pala ng buhok mo, anak. Ay, ganda ng buhok mo. Parang, di ba umuwi siya? Bagong kulay yung buhok. Pero may dala siyang Jollibee. Nagalit agad yung nanay. Hindi pa nakikita. Ano naman yan? Ano naman ba yung bago pa kainin? Tapos nung nilabas niya na yung Jollibee, ay, ang ganda. Sobrang, naman, halatang, sobrang fake nung Pero, yeah, I think, grateful ako na at least hindi ganun yung treatment sa akin ng parents ko. Kahit binubugbog nila ako, ganun. At least di kayo, required magbigay ng pera. Okay na yung bugbog lang. Okay lang yun. Parang, at least, ako lang yung ginagastosan ko, ganun. Pampagamot mo sa sarili mo, di ba? Mga pasawa-pasawa mo. Mga pasawa, at least, na-treat sila.
Ito nga pala yung ano. Black eye. Kaya naka-shades. Kaya lagi naka-shades si Kenzo, may black eye lang siya kapag ganun. Tapos makikita yung mga latigo sa katawan. So, napag-usapan na namin, wag lang sa mukha kasi halata. So, ngayong ano na siya, lumalabas sa ano, sa mga, sa YouTube. So, hindi na pwedeng makita yun. So, baka makasuhan kay Tito. Ikaw, would you rather na pag ina-abuse ka ng magulang mo, physically o mentally? Hirap na. Hirap na. Di ba may added mental abuse yung physically? Parang combo yun eh. Yung kukuha lang ng ano, iangat lang yung kamay. Pero gagano'n ka lagi. Dito ka na sa mental at least, diba? Most of the time, gaslight lang naman yun eh. Or financially. Financially ka ina-abuse. Ito, mahirap. Kasi mahirap pag financially. Kasi andun yung blood and tears mo eh. Diba? Parang yung pagod mong nilaan doon na tapos sobrang i-aanohin ka lang. I-invalidate na to. Na yan lang kinita mo. Yung parang yun, kulang pa. Yung nakukulangan pa sila. Yung mga ganun. Kasi pag yung ganun yung yan lang kinita mo, parang pwede mong sagutin na ano ikaw kaya? Then doon na lalabas yung bawal ka sumagot. Ingrata. Tinatanong mo ko eh. Tapos, speaking of, wala lang, question lang. Alam ng parents niyo yung sahod niyo? Share niyo yun? Dati Dati, nung una. Anong feedback na nangyari nung share niyo yun? Naalala ko to, first job ko. Tuwan-tuwa ako sa first job ko. Kasi, relatively okay naman yung nakuha ko compared to others na alam ko yung sweldo. So, tuwan-tuwa ako. Sabi ko, ganito yung sweldo. Tapos naalala ko, nagla-lunch kami nun sa bahay. Sabi nila, ha? Pumayag ka ng ganun? Tapos parang, bakit? Okay naman. Tapos parang, ito mga to parang, ako masaya na ako. Tapos sila, parang feeling nila, nabababaan sila. Ganun. Parang iba nga, tumanggap na mas mababa. Tapos after nun, hindi ko na sinasabi yung sweldo. Ako rin never sinabi yung akin. Parang kasi baka may chance na kino-compute nila. Laki pala ng kita mo eh. Ngayon, so sinasabi mo idea na yan. Hindi alam. Hindi yan. Alam na ako mahirap pa rin ako. Are we good? Are we good? Or may gusto pa kayong ilabas na toxicity? Ano bang ibang toxic traits na na wala sa list eh? Ano? Hindi, curious na. I mean kayo, baka meron ko eh. Blip mo na. Blip ko ulit. Sige. Hindi na, okay na yun. One shot lang. Pero I think most lang ng naging talks, yun napag-usapan natin is parang mga nakita or na-experience natin mga past generations, diba? Na hindi, yun nga, siguro akala nila okay lang, hindi pala. Yun, so ngayon, nagiging aware yung tayo, ganun. So, I hope we break the don't pass them down. Pero I think siguro kung meron ng nabuong next 2 or 3 generations after us, baka may updated patch na ng toxic traits na Siguro ito, yung mula sa list, may naisip ako biglang ng toxic trait. Yung parang pinupo na yung mga bata sa pagporma nila. Yung ngayon, yung Kill the Great, parang masyado nilang inaano. Parang, I think okay lang naman siya. Kasi more on, lang naman yung bata yan eh. Nadaanan naman natin yun eh. Napagdaanan din. Naging bata rin tayo. Naging Jejemon din. Naging Jejemon. Kumbaga ibang style lang ngayon. Naging emo tayo. Naging Jejemon tayo. Y2K. I mean, not saying it's Jejemon. Pero you get it. Baka ma-hate pa eh. Kumbaga nagiging expressive yan lalo kapag teenagers. So parang feeling nila hawak nila yung mundo. Ganun. So they're trying out new things. So, I think as long as pinupunan nyo within your circle or hindi nyo naman
hindi naman kayo nagsaspread ng hate. Kumbaga kung i-comment mo pa sa social media, yun yung nag-spread ng hate eh. Oo. So, pero kung kunyari, closed doors na, kunyari, tatawanan kayo, ganyan, parang ito mga to, ganyan. Okay lang. Sa inyo lang yun. Pero pag shinare mo yung post para tas nag-caption ka na I don't know. I get the point naman. Pero kapag yun lang yun, I think kapag closed doors na pag-uusapan yung isang bagay, o kaya yung chismis closed door lang kung hindi lumalabas dun. Parang I think is okay. Kasi minsan okay lang naman may pag-usapan. Expression nyo yun eh. Pero kapag, kumbaga, pinopost nyo ng social media, kinakalat nyo na talaga, yun yung nagiging toxic eh. Kasi, syempre, you're inviting people na to agree to some of your ideals, ganun. So, if you're, I think, spreading hate na yun eh. Siguro isa pang updated toxic patch yung online games na trash talk. Games? Trash talk? Kunwari sa Dota, ganyan. Sa chat, ganyan. Diba number 1 ang Pinoy sa toxic SEA server. Yeah. Sabi nila, sobrang dali lang daw maka 6K MMR sa ibang server. Kasi walang Pinoy. Yeah. Ma-pride kasi ang Filipino gamers eh. So, mataas yung ego nila. So, Nakalasit ka lang na isang Crips. Bibenta niya na lahat na item niya. So, masyadong, tawag dito, parang ginagawa nila kasi mundo minsan yung games nila or ganun. So, kaya nagiging ganun yung reaction nila. So, yeah. So, chill lang kayo guys. Laro lang yan. So, yan. I mean, ako rin naman naging ganun. Pero yan. Kaya di na ako naglalaro. Hindi binago yung sarili. Hindi na ako nagbago. Sino mag-a-adjust? Diba? Hindi na ako naglaro. Are we good? Yeah. So, yeah. Any shoutouts before we end? Shoutout sa parents again. Shoutout sa parents ko. Shoutout sa mga parents na nanonood ngayon. Yeah. At least hindi sila toxic na Comment lang kayo. Go lang. Yeah. Physical lang. I think we just shared some mga na-discuss na yan. So, aware na most of the Filipinos regarding those list of toxic traits. So, if you're still toxic ba? Ganun ba rin? I think you have to think of paano ba? Parang pagbabago, ganun. 2025 na. Oo, kailangan niya na magbago. So, I think do it for yourself, not for others na. Kasi nafa-flag ka na as toxic, pahay ka nun. So, if tingin mo tinamaan ka dun, shit ako to. Ganun. So, kung tingin nyo disagree kayo sa mga toxic traits, tingin nyo okay lang yun. Comment down below. Mumurahin namin kayo sa next episode. Shoutout sa'yo, Ate Chon. Si Ate Chon. Tita Chon. Okay lang naman gawing investment yung mga anak. Kaya ako nga sila pinanganak eh. So, kung ganun pa rin mindset nyo, you have to think twice. Ayan. So, you're damaging your relationship with your kid. So, kung ganun. Kung mas importante ba sa'yo yung pera or yung relationship mo, so, i-weigh in mo na kung ano talaga mas importante sa'yo. Diba? Or yung pride mo ba? So, as a pride na mas matanda ako, anak ito. So, you have to think twice. 2025 na, ano ba? 365 days na lang, Pasko na ulit. Yung pala yun. So I think last shoutout, wala? Shoutout, wala. Shoutout sa mga toxic people. Shoutout sa inyo. Stay toxic. Yeah. Stay toxic. Haba na sinabi ko, parang sabihin nila stay toxic. So I think we're good. So I hope you enjoyed this episode. 2 parts. Panoorin nyo yung part 1. So para mas idea, mas marami rin doon. And if gusto nyo pa ng part 3,
ng ganito, okay lang. But, part 3, magsasama kami na isa pang toxic na person. Interview namin siya. Like, rundown namin ito yung mga toxic traits. Saan ka pasok dyan, ganyan. Tapos, or kung paano mo siya ginagawa na daily basis. Daily basis. Ganyan. Comment down below kung sino yung gusto nyong i-feature namin na may ganun. May kilala kayong ganun, feature namin. We'll try our best para kunin yung taong yun. So yeah, don't forget to like and subscribe, pare. Comment down na rin kung ano yung mga toxic traits na nakarelate kayo or na-experience nyo. So share some of your experience. So yan. Tawag dito, don't forget na maging vocal na kayo sa mga parents nyo. So, and ano ba, paano bang manner? Paano ba yung tamang way makipag-usap? Kasi hindi siya madali eh. I mean, kapag kinausap mo yung parents mo regarding sa ganyan, may level of ka dapat eh. Kumbaga, kung paano ko mag-approach sa kanila. So, hindi basta-basta yung prepare yourself din. Prepare your materials. Sabi nila, effective way daw of communication. Yung pag nagsusuntukan kayo. Okay, gawa ka ng deck mo. PowerPoint ka, gano'n. So, lagay mo iupo mo sila dyan, tapos may presentation ka. So, yeah, pero again, di ba, you know better eh, kasi nasa generation ka na mas woke, ganyan. Kaya, kaya niyan. So, hindi naman namin kayo kilala, hindi namin kilala yung parents yun. So, ikaw lang may alam. Ikaw lang may alam kung paano kakausapin yan. So, unang salita mo pala, hinahambalos ka, no? So, sorry na lang, wala na kami dyan. So, nice try na lang. Actually, step 1, kung ganun yung situation mo, malusutan mo lang yung unang hataw, okay na. Okay na.